Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, taas natin mga prayer request. Tubig, asin, langis. At tayo'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga sangkap na ito at lahat ngayon magkakatotoo ang pangako mo sa amin na kami, kung may sakit, ay pagagalingin. Kung nahina, palalakasin. Kung kulang, pasasaganain. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Our text message for today and every Saturday is about prayer power. Isigaw nyo, prayer power. Kapangyarihan ng panalangin. Hindi kapangyarihan ng Pangulo, ng sino mang Pangulo ng bansa, ang makakagawa ng solusyon sa mga problemang dumarating sa ating panahon, kundi panalangin. Prayer power. At ito ang pagninilayan natin sa loob ng mga Sabado hanggang sa matapos ang salitang prayer. How do you spell prayer? P-R-A-Y-E-R. Prayer. The first letter of prayer is nakaraan na Sabado, narinig natin para magkaroon ng kapangyarihan natin panalangin, purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise. The second is place. Dakong inilaan ng Panginoon upang tayo ay sama-samang manalangin. Ang dakong ito ay nilaan sa atin ng Panginoon. Kaya lahat na tao makakarating ito, may sakit ay magagaling. Kung ang panalangin may kapangyarihan, ayon sa James 5:16, it says, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Para magkaroon ng kapangyarihan at panalangin, sa dakong inilaan sa atin ng Panginoon, doon tayo magtipon-tipon. Kagaya sa Amber City, House of Prayer. Inilaan ito para sa atin bilang appointment with El Shaddai. Kaya ang tawag natin dito, pag-araw ng Sabado at Martes, family appointment with El Shaddai. Ang pang-apat na P, letter P, ng prayer ay marinig nyo sa awiting ko. Awiting ito, pangako sa iyo. Nangangako ang karamihan sa atin ng isang pangako. Karamihan narinig ko, magpapatotoo. Pag pinagaling, pinagpala. Ngayon, 10 taon, pinagpala. Hindi ko pa narinig, magpatotoo. When you make a promise to God or a vow to God, sabi sa aklat ng Ecclesiastes, do it. Fulfill your vows.
The last P of prayer stands for personal promise or vow. Ang unang ngangako kay Jacob ay ang Diyos. It's found in Genesis 28, 20 to 22. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I may be able to return safely to my father's household, then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give back to you 10%. Iyan ang pangako ni Jacob. Tinatawag na tithe. Iyan ang dapat pangako natin sa Panginoon. Tiyak yun. Pag nangako tayong sasauli sa Kanya ang isang ikasampung bahagi ng ating tinatanggap mula sa Kanya, lahat na salot na darating sa daigdig, hindi tayo maano. Ligtas tayong lahat. Ano mang pandemic na dumating sa daigdig na ito, ligtas ang taong tumutupad ng kanyang pangako sa Diyos. Ang mga nag-ikapo. Now, for today, the next letter of prayer is R. The first R is represented by the song, Sana Ko Nagkamali. Ikaw nyo, sana ko nagkamali. The first R of representative prayer stands for repentance, pagsisisi. Kaya ka nagtatanong kung saan ka nagkamali, pagsisisi. Pinagsisihan mo yung kamalian mo. Acts 26:20 says, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Ang pagsisisi ay hindi lang sa salita, kundi isinasagawa. Kung nagkamali ang isang kapwa natin, nakapili ng kanyang pinili, ng kanyang desisyon, patawarin natin para hindi tayo gumaya sa kanyang pagkakamali. Amen ba? Now, saan natin pakikita ang ating repentance o pagsisisi? Sa pamagitan ng ating gawa. Hindi ngawa, kundi gawa. Patawarin at kalimutan yung nakaraan. Matututong yung magkalimot sa nakaraan. Sapagkat ang Diyos natin sinasamba ay ganoon din. Ito, agad tayong pinatatawad at kinakalimutan ang nating nakaraan. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. The second R
to a powerful and effective prayer is represented by the song, Kami Nananabik. And purihin ang Panginoon. According to Luke 15, verse 20, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Ito yung alibunghang anak. Hindi lang nagsisi, kundi nagbalik loob. The second R stands for return. Nananabik ang ating Panginoon sa ating pagbabalik loob. Ngayong Semana Santa, sana loobin ng Diyos na magbalik loob tayong lahat sa Panginoon. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, nagawa at hindi nagawa, dapat gawin natin sa ating kapwa, hindi natin ginawa. Pagsisihan natin ito at magbalik loob sa Diyos. Amen ba? Nananabik ang ating Panginoon na makita tayong nagbabalik loob. Kaya ako'y nananalig na kayong lahat na dumating ngayon ay tinanggap ng Panginoon. Hindi lang yon, basta tanggap, niyakap pa ng Panginoon. The third R of an effective and powerful prayer is represented by song, Ang Tao'y Marupok. Purihin R stands for restoration. Kapag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at nagbalik loob, ito ang gagawin sa atin ng Panginoon. I-restore tayo sa ating dating katayuan sa harapan niya. Luke 15, verses 21 to 22, this is what is written. The son said to his father, habang niyayakap siya ng kanyang ama, ang sinabi niya, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Hindi siya ginawang katulong, kundi binalik sa pagiging anak ng kanyang ama. Kaya ang karapatan niya bilang anak, bilang tagapagmana ng kayamanan ng ama, ay binalik sa kanya ng buong buo ng Panginoong Diyos. At tayong lahat ay kagaya noon. Kapag nagbalik loob tayo sa Diyos, tatanggapin tayo ng Panginoon. Amen ba? Purihin ang Panginoon. The fourth R. Yes, kapray partners, ayan, another revelation, healing message sa ating gwapong punong lingkod. At ito po ay ang gawain noong April 2, 2022, healing message. At meron po siyang 4P at 4R. Ayan, medyo nalito po ako dun. Akala ko kasi 4P of prayers. So, meron din palang 4R ng prayers. So, yung 4P ay ang number 1,
Syempre, prayers, no? The power of prayers. Number 2, place, no? Place kung saan pinupuri natin at pinapasalamatan ng ating Panginoon. Ayan, yan sa Ambel, ay ang dakong nilaan sa atin ni Yahweh El Shaddai. And ang pangatlo ay ang the promise, letter P, promise. At ang pang-apat ay ang ating personal promise kay Yahweh El Shaddai. Yung like ginawa ni Jacob when he promised to Yahweh that he will give his every tenth of his and anything na marireceive niya ay ibibigay niya yung tenth o yung tithes kay Yahweh El Shaddai. So, ayan. So, sa Ecclesiastes 5, chapter 4, at sinabi po doon na kapag nangako tayo kay Yahweh, do not delay. So, gawin po natin yung promise natin. So, yung iba, sabi nga ng ating punong lingkod, na nangangako na magpapatotoo, pero hindi pa rin nakakapagpatotoo sa gawa. Lakasan po natin ang ating loob, mga brother and sister, at magpatotoo po tayo. Ako po, di naman po sa pagbubuhat ng aking bangko o sa pagyayabang, ako po ay, nakailan na ba ako? Nakatatlo, I think tatlo, nakapagtatlong sharing na po ako sa Ambel. Yan, napakakapal ng tao. Nakakakaba. Pero pag iniisip mo, nagagawin mo ito para i-glorify ang Diyos, nawawala po yung kaba ko. So, ayan po yung picture ko. Yan, bago po ako umalis, pupunta dito sa Canada, nag-share po ako sa gawain. So, na-fulfill ko po ang aking promise kay Lord na bago ko umalis, ay mag-share po ako. At if ever, kung loloobin ng Diyos na makauwi po ako po ay magpapatotoo ulit sa gawain. Bali, yan ay pang-apat na pag-share ko po sa malaking gawain natin sa Ambel. So, ayan, kung kayo po ay may pangako kay Lord, tuparin na po natin. Kasi may katumbas na po yung pagpapala at himala kapag nagawa po natin ang pangako natin kay Yahweh El Shaddai. So, ayan po, at muli po, ang buong video po ng gawaing ito, ang episode ng gawaing ito ay nasa comment section. Ayan, panoorin po natin na sabay-sabay. Yung another 4 hour ng prayers. So, ayan. So, ayan. At muli po, nag-aanyaya ang ating gawain ay na laging meron every Tuesday and Saturday. At dyan po sa sukat San Dionisio, Parañaque, Ambel Grounds. Ayan. At meron din po tayo sa Amorsolo Prayer Meetings, Queensway Building, number 118, Amorsolo, Legazpi, Makati City. Ayan, di ba? Memorize natin. Ayan, pagpalain po tayong lahat at stay blessed, mga ka-partners.